Kamusta? Ako si Jacob. Welcome sa Dangerville. Sa Monarch Files at Monsterverse Manual, nalaman natin ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Godzilla, ang kanyang sikreto sa tagumpay. Talakayin natin si G-Man. Sa Monsterverse, pabago-bago ang itsura at abilidad ni Godzilla, parang biological na iPhone. Pinakakapansin-pansin ang mutation niya sa evolved form. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa itsura ng higanteng yon hanggang ngayon. At sa kwento, inilarawan na pinipilit ni Godzilla ang sarili niyang mag-evolve para harapin ang susunod na malaking hamon na noong panahong yon ay si Scar King na ginagamit si Shimo bilang sandata para subukang sakupin ang buong planeta. Sa totoo lang, parang hindi akma na basta winawasak ni Godzilla ang mga istruktura ng tao at ibang Titan. Tahimik siyang tagapagtanggol noon, ngunit bigla siyang naghangad ng di makatwirang karahasan. Nabahala ang ilan na parang kinukwestiyon ng karakter ni Godzilla, pero ngayon lumabas na ang katotohanan at hindi na irasyonal ang ginawa niya. Alam ni G-Man ang ginagawa niya at lahat ito ay planado para sa ikabubuti ng daigdig ang mga ginagawa niya kahit hindi ito laging mukhang marangal. Sa Castle Bravo, naitala at pinag-aralan ng Monarch ang vocal pattern ni Godzilla habang siya'y sinusuri. Pagkalipas ng ilang panahon, natukoy nila na kayang makipagkomunika ni Godzilla gamit ang napakalawak na hanay ng mga frequency na lampas pa sa unang inakala. Na-record nila ang mga tunog ng pagiging agresibo at mayroon ding mga mababagal at magagaan na parang humuhuni siya sa isa sa mga paborito niyang kanta. Dinadama lang ang sandali, kumbaga. Minsan, parang malalim mag-isip si Godzilla at inilarawan siyang mausisa. Sa kakaibang paraan, tinatanong ni Godzilla ang pagiral at mundo sa paligid niya, tulad sa Godzilla Dominion. Patunay ito na bahagi talaga ng kwento, ang mga iniisip na yon hindi lang pinalabis para sa comics. Nakakatuwa si Godzilla kasi para masarap siyang kasama sa bonfire, pero hindi lang siya basta chill. Alam natin ngayon na ang higanteng ito ay may napakalakas na kapangyarihan na galing sa bioreactive na circulatory system na umaandar tuwing may banta. Tulad ng totoong hayop, ang biolohiya ni Godzilla ay umaayon sa kanyang kapaligiran. Ito ang bahagi ng kanyang sikreto, kaya pindutin ang subscribe button bilang paggalang sa hari at pag-uusapan pa natin ang detalye pagkatapos nating talakayin kung paano nakakapagbuga ng atomic fire si Godzilla, ginagawa niya itong mapanirang sinag at pinapatumba ang mga kalaban gamit ito. Kapag na-activate, maraming proseso ang atomic blast ni Godzilla bago ito maging sinag na gusto natin. Tinatawag na neuron flux, dumadaloy ang kapangyarihan sa mga dorsal plates ni Godzilla na nagsisilbing mga current amplifier, papunta sa nucleosynthetic throat chambers kung saan nilalabas bilang sinag na kilala natin. Nucleosynthetic o nucleosynthetic, nucleosynthetic o nucleosynthesis, dapat kong sabihin, ay isang napakahirap, bigkasin na salita na hindi ko pa talaga naisip o narinig noon. Ipapaliwanag ko ito sa mas madaling paraan dahil mahirap na ang topic, parang usapang singular point. Samahan niyo ako. Ang proseso sa lalamunan ni Godzilla bago siya maglabas ng sinag ay parang kosmikong proseso ng pagbuo ng bagong atomic nuclei. Sa madaling salita, ito ang susi sa pagbuo ng lahat ng chemical na elemento sa universo. Gaya ng sa Big Bang, nung mabuo ang universo natin, gaya ng alam natin ngayon. Gayong din mula sa loob ng mga core ng mga bituin. At mahalaga para sa Monsterverse fans sa pagsabog ng isang bituin. Ano pa ang tawag dito? Si Godzilla ay may kapangyarihan ng isang sumasabog na bituin na nakakulong sa loob niya. Isipin mo yon. Tara, lumalim pa tayo para malaman kung bakit halos di matalo si Godzilla at kung bakit may cosmic na banta na posibleng tumutugi sa kanya. Ngayon ay opisyal nang ipinaliwanag na sa kanyang paghahangad ng kaayusan, kayang iakma ni Godzilla ang kanyang biolohiya sa pinakaubod nito hanggang sa mismong DNA niya para harapin ang kahit anong kalaban na nagbabanta sa kanya. Ang lahat ng pag-iisip niya sa ilalim ng dagat ay parang si G-Man lang na nagsusulat ng kanyang workout para sa linggo at kung anong mga supplement ang dapat niyang inumin para manalo sa susunod na malaking laban o digmaan sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya sa paligid niya, kayang pilitin ni Godzilla ang sarili niyang mag-evolve. Kahit anong hamon o kalaban, kayang baguhin ni Godzilla ang katawan niya para mas mahusay harapin ang mga ito. At nangyari na ito ng maraming beses sa kanyang kwento sa Monsterverse at ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit palaging nagbabago ang kanyang itsura.
Ang kanyang pagbabago sa New Empire ay nakabatay sa ideya na dapat siyang maging mas mabilis at maliksi para labanan ang hukbo ni Scar King. At ang paglipat mula sa mas matinding thermodynamic ceiling mula asul papuntang pink ay si Godzilla na pinipilit ang sarili niyang maging mas mainit sa isang paraan para malabanan ang matinding lamig ni Shimo. Kung walang evolusyong ito, baka hindi naging sapat ang liksi ni Godzilla para talunin ang mga Kong at baka hindi rin sapat ang atomic breath niya laban kay Shimo. Alam nating kayang magbago ng anyo at mag-evolve si Godzilla, pero ngayon lang naipaliwanag ng maayos kung paano at bakit ito nangyayari. Malaki ang tsansa ng unang anyo ni Godzilla sa Monsterverse ang tunay niyang itsura. Isang anyo na maaring natural bumalik sa kanyang katawan kapag matagal siyang walang banta. Abala si Godzilla ngayon at walang palatandaan na babagalan niya ang evolutionaryong labanan na ito. Lalo na sa kung ano ang paparating. Ayon sa Monarch Files, dahil sa napakalaking katawan at kapangyarihang humuhubog ng universo na dumadaloy kay Godzilla, siya talaga ang hari ng mga kasalukuyang halimaw sa mundo. Kung may sapat na oras, kayang sanayin ni Godzilla ang katawan niya at pilitin ang ebolusyon. Bigyan mo pa siya ng 1 o 2 taon para sumipsip ng enerhiya sa mundo at baka pati si Shimo ay hindi na rin makalaban sa kanya. Pero ang kapangyarihang ito, ang kakayahang lumika ng kapangyarihan ng paglika, hindi lang ng buhay sa mundo, kundi ng lahat ng buhay sa universo. Ito ay tinatawag na walang hanggang balon ng kapangyarihan. Makinig ka mabuti. Maaring makakit ng mga dayuhang mandaragit. Nakakuha ba tayo ng isa pang pahiwatig tungkol kay Space Godzilla? Sa tingin ko, oo. Inilalarawan siya bilang isang mandaragit. Ito ay isang termino na sa tingin ko ay hindi madalas gamitin sa Monsterverse. Madalas, ang mga kontrabidang Titan ay pinapakita bilang maninira, hindi mandaragit. Hinahabol ba siya ni Space Godzilla para kunin ang kosmikong kapangyarihan niyang kayang baluktutin ang universo? Sabihin ang opinion mo sa komento. Marahil ito ang dahilan kung bakit unang naglakbay si Ghidorah sa kalawakan papunta sa daigdig. Hamunin si Godzilla, kunin ang kapangyarihan niya at angkinin ang kanyang tahanan. Maaring unang alon lang ang Diablo na may 3 ulo. At ang paparating ay mas malala pa. Tanging panahon lang ang makapagsasabi. Mabibili na ang Monarch Files, isang Monsterverse manual kung gusto mong idagdag ito sa iyong Monsterverse collection at mag-enjoy sa ilang lore. Tandaan ninyo, lahat, ang pinakamagandang paraan para makakuha ng mas maraming lore kung fan ka nito ay ipakita sa Legendary kung gaano natin ito pinahahalagahan at magandang paraan ito para gawin yon. Marami pa kayang matutuklasan sa libro kaya sana bumalik kayo sa Dangerville. I-click ang bell, i-like ang video at panoorin pa ang iba naming videos para updated ka sa mga bago naming ilalabas. Malaking pasasalamat kay Darko sa tulong niya sa 3D art ng video na ito. Ang gagaling ng mga artist sa genre na ito. Saludo ako sa inyo mga kaibigan. Sana ay nag-enjoy ka sa video at sa pag-explore ng lore kasama ako. Mahilig talaga ako sa lore kaya natuwa ako. Tulad ng dati, ito si Jacob. Magkita tayo ulit sa susunod.